kailangan ko ng LED wall, baka pwede namang pahiram. Agad-agad umuo sa aking request. Kaya palakpakan natin si Kapitan Jojo Abad. At syempre po, nais ko rin po magbigay pugay sa presidente naman po ng Sunnyside na kung saan po pinayagan niya po kami na dito po nagawin ang ating po mga food carts. Palakpakan po natin si Pres Dante. Ayan. At syempre, binabati ko rin po ang ating po mga kagawad nandito. At talaga naman, sabi ko nga po, napakagaling ng mga kagawad natin at sana po tangkilikin din po natin sila. Nandito po mula po sa Barangay Batasan Hills. Nandito po si Kagawad Ernie Costudio. Syempre, kasama rin po natin ang susunod natin na magiging kagawad, si Kagawad Mimi Macario. Syempre, huwag natin kakalimutan si Kagawad Maki Macario din. Si Kagawad Lumen de Guzman. Si Kagawad Joseph Galakdak at syempre si Ma'am Jen nandito. Si Kagawad Ines Servidad. Si Kagawad Ariel Hardino. Si Kagawad Maricar Mamuni. At syempre po, ang ating po aspirant Kagawad, walang iba kasi gwapo ng kanya pong tatay, si Kagawad Sedi Abad. Diba? O mas gwapo ang tatay. Ay, ang anak. Sino ang mas gwapo? Naku, lagot kayo, hindi kayo makakalabas. Sino nagsasabi si Kapitan ang mas gwapo? Si Kagawad Sedi. At syempre po, kasama rin po natin dito mula po sa Barangay Holy Spirit. Ang ating pong susunod din na magiging kagawad, si Kagawad Ariel, Doktor. Ayan. Syempre po, ang lagi nagpapahiram ng ating pong speaker, di ba kaya napakaganda ng ating sound system? Si Pres Rodante T. Ayan, Ronel T. Ayan. At syempre yung ating pong mga tumatakbo ng mga kabataan dito po sa Barangay Batasan Hills, palakpakan po natin sila. Talaga naman po napakasisipag. At syempre kasama po natin si Attorney Bong Teodoro. Palakpakan po natin ang Action Officer ng ating pong Distrito 2. Nandyan din po ang mga staff ni Vice Mayor Kian Soto, ang napakasisipag na mga staff, di ba? At syempre mula naman po sa opisina ni Congressman Ralph Tulfo. Meron ba ako nakalimutan? Ayan. Syempre po, pinabati ko kayong lahat. Kayo po ang mga napakapalad, napakaswerte na kung saan meron po tayong pagkakaloob na pangkambuhayan natin ng food court. Diba? Alam nyo, sabi ko nga po, ayoko naman basta-basta lang magbigay ng food cart nung wala kayong seminar, di ba? Kaya gusto ko pong pasalamatan ng ating po mga speakers kayong araw na to. Nandito po si Miss Marjorie Tivos, palakpakan po natin mula po sa Sanitation Inspector Supervisor ng City Health. Siyempre si Mr. Juan Rodrigo, palakpakan po natin. Si Attorney Edmond Batakay, mula po sa ating pong MDAD. Si Colonel Alex Alberto. At syempre po, sa lahat po na nandito, pasalamatan po natin. At syempre, nandito rin po ang susunod natin mga kagawad, si Ate Linda Lodovica at syempre si Tito Erwin, palakpakan po natin. Yan yung mga laging tumutulong din sa atin. At syempre po, yun nga po na nasabi ko, ayoko lang naman na basta-basta ako magbibigay sa inyo ng food cart na hindi nyo alam ang inyo pong gagawin. Tama? Hindi naman pagkabigay ko sa inyo yan, magtitindala lang kayo basta-basta. Sapagkat meron pong mga kailangan na permit na kunin sa ating pong city. Dahil syempre, ayoko naman na mahuli kayo. Magtitinda kayo sa labas ng bahay, sa labas ng eskwelahan, tapos uhulihin lang kayo, di ba? Meron po kasi tayo mga sinusunod dyan na kailangan natin gawin yung mga permit bago tayo makapagtinda. At syempre po, tuturuan din kayo mamaya kung ano ba yung mga iba't ibang pwede natin gawin sa food cart, di ba? Kung ano ba yung mga pwede natin ibenta. Alam niyo po, ngayon ko lang po kasi nahawakan ang Committee on Small Business sa ating pong lungsod, Quezon. At isa po yan sa akin po naging advokasya nung nakarang eleksyon na makatulong sa bawat pangkabuhayan ng mga pamilya dito po sa ating pong District 2. Dahil karanasan po natin nung panahon ng pandemya, di ba? Walang halos trabaho ang ating pong sa bawat pamilya. Kaya nag-iisip tayo ano yung pwede natin na pangkabuhayan na hindi din tayo lalabas ng ating pong bahay. Sa mga food court na yan, kahit
sa labas ng bahay nyo, pwede kayong magtinda, di ba? Basta sarapan nyo lang inyong pong mga luto, di ba? Para lagi kayong mga hinahabol ng inyong mga customer. At syempre, hindi lang po yan ang ating pong balita sa inyo na kung saan meron tayong tinatawag na proyekto ng ating pumbutihing Mayor ang Pangkabuhayan, Quezon City. Narinig niyo na po ba yun? Sino na po nakapag-avail dito ng Pangkabuhayan, Quezon City? Ayun, mga ilan, di ba? So mamaya siguro sa pamamagitan din ni Ms. Mona Yap, kung tayo naman po ay pasok sa requirements para po makapag-avail tayo ng Pangkabuhayan, Quezon City, na kung saan ito pong programa na ito po yung nakakapagbigay ng puhunan, di ba? As meron ba tayo representative from small business? Ayan, di ba? Yung 10,000 pataas. Para at least may food cart na kayo, may pondo pa kayo na mabibigay para po makapagtayo po tayo ng negosyo, di ba? At syempre, hindi lang yan, meron din pong programa ang ating pong Vice Mayor Kian Soto na tinatawag yung SIGA, yung sa small business din po, na nakakapagbigay ng 5,000 naman na puhunan, di ba? So palakpakan natin, Vice Mayor Kian Soto. So dapat po talaga kayo, mag-aabang kayo lagi ng mga post ng mga konsehal, ni Vice Mayor, ni Mayor Joy Belmonte sa ating pong Facebook. Kasi doon po namin ina-announce yung mga iba't ibang programa sapagkat hindi naman po namin kayang isa-isahin po kayong lahat, di ba? So dapat, sino ba dito may Facebook? Ayan. Sino may mga cellphone? So hindi na ako magbibigay. Hindi, joke lang. So anyway po, yun nga po yung sinasabi ko, lagi po kayo mag-aabang sa Quezon City Government na page. Alam niyo po yun? So kung kayo nga po may Facebook, pupunta kayo sa Quezon City Government na page, pupunta din po kayo, i-check nyo, lagi nyo i-monitor yung Quezon City Small Business and Cooperatives. Doon po kasi natin ina-announce yung mga iba't ibang programa ng ating pong lungsod, Quezon. At ang inyong pong likod, kung kayo po ay hindi ko pa friends sa ating pong Facebook, ang aking pong account ay Councilor Candy Medina. Meron din po akong page, yung konsehala naman, yung letter K. Ayan. So doon po natin pinupost yung mga iba't iba nating programa, proyekto para po sa inyo pong lahat. Ito po ay pauna pa lang natin ang programa. Ito po lahat ng pamimigay natin ay 180 na food cards para po sa Distrito 2, di ba? So, sapagkat gusto ko nga po na makatulong sa bawat pamilya at sana po katulad ng sinabi ni Atty. Bong Teodoro, malay nyo next time, i-invite nyo na kami sa mga tindahan nyo, grocery, di ba? Hindi naman masamang mangarap, di ba? Lahat naman nagsisimula sa maliit. Alam nyo, yung iba, kahit maliit yan, basta maganda, malinis, masarap ang inyong tinitinda, lagi kayong dadayuhin. Manood kayo ng mga TikTok. Meron ako napanood sa TikTok na masarap yung champorado nila, turon, bandang Nabotas yata yun. So dahil sa TikTok, dahil sa social media, dinadayo po sila ng tao, di ba? So yun, ang kailangan din po, secret din natin dyan, kung may bibili sa atin, i-request natin, baka pwede mo naman akong i-post, di ba? Pwede mo akong i-post sa Facebook mo, sa TikTok mo, di ba? Hanggang sa ito po ay kakalat na. Hanggang sa ito po ay dadayuhin na kayo ng iba't ibang lungsod, di ba? Imagine ako, napanood ko yun sa TikTok, para may kilala nyo si Small Laude, di ba? No bashing, di ba? So nakita ko sa post niya, sa Instagram niya, pumunta sila ng kanyang kapatid na si Ate Alice sa Nabotas. Dahil napakasarap daw po ng champorado, palabok, yung mais con hielo, yun yung mga dinadayo po nila sa Nabotas. Imagine, Nabotas pa yun nakatira sila sa Makati. Pero dahil sa social media, sa pamamagitan po ng mga pagkalat ng kanilang mga customer, ito po ay lumago na ang mga bawat negosyo sa pamamagitan din po ng social media. So sana po, good luck po sa mga itatayo niyong negosyo. Sana po pag lumaki na ang inyong pong negosyo, huwag niyo pong kalimutan si Konsehala Candy Medina na nakapagbigay po ng pangkabuhayan po sa inyong lahat. At sana po huwag din po natin kakalimutan ang ating pong butihing Mayor, Mayor Joy Belmonte. Palakpakan po natin. Kung hindi rin dahil kay Mayor Joy, hindi ko rin po magagawa ang ating pong gantong klaseng programa. Siyempre, pinapasalamatan ko ulit Vice Mayor Kian Soto. Ang ating
pong Congressman Ralph Tulfo. At nais ko na rin pong banggitin, total, nandito na kayo lahat, baka meron pa po kayong mga anak, kamag-anak, kaibigan na hindi pa nabibinyagan. Meron po akong binyagang bayan sa September 1 sa St. Peter naman po. At nandito rin po yung mga ating po mga presidente ng mga bagong eskwelahan, ng ating po mga SPTA na kung saan isa rin po sila sa aking pong pinagkalooban ng mga food cart na gusto ko po na makatulong din po sa kanila. Marami naman din po ako. Ang next project ko naman po, mamimigay din tayo ng mga libro sa ating po mga grade school students. So yan po yung mga nakakabak natin ng mga programa, proyekto para po sa ating po mga District 2. So muli po, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, muli po, palakpakan po natin. Councilor Debbie Mendy!